May isang sandali sa mga ebanghelyo na nagpapahirap sa mga teologo sa loob ng 2,000 taon. Isang babae ang nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Desperada siya. Ang anak niyang babae ay inaalihan, pinahihirapan at nagdurusa. Narinig niya ang tungkol sa lalaking ito na nagpapagaling ng mga may sakit, naguutos sa hangin at bumubuhay ng mga patay. Lumampas siya sa mga hangganan ng kultura at lahi na halos walang tao sa panahon niya ang handang lampasan. Ginawa niya ang lahat ng tama. At hindi siya pinansin ni Jesus, hindi lang saglit, hindi lang isang magalang na paghinto. Binaliwala niya siya ng tuluyan at nang sa wakas ay nagsalita siya, sinabi niya ang isang bagay na hanggang ngayon ay nagpapahinto sa mga mambabasa. Sinabi niya na hindi tama na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Tinawag niya siyang aso. O hindi man lang ganun ang itsura nito. Pero ganito ang totoo. Halos lahat ng akala mo tungkol sa sandaling ito ay mali. Ang katahimikan, ang pangiinsulto, ang pagtanggi, lahat ng iyon ay gumagawa ng isang bagay na ibang-iba sa kung ano ang mukhang nangyayari sa ibabaw. At kapag nakita mo na kung ano talaga ang nangyayari, ang sandaling ito ay hindi na ang pinakanahihirapang bahagi ng mga ebanghelyo, kundi isa na sa mga pinakapambihira. Susuriing natin ang kwentong ito salita sa salita. Bawat katahimikan, bawat patong ng kultura, bawat salitang Griego na pinapantay-pantay ng mga salin sa Ingles sa loob ng daan-daang taon. At sa dulo, maiintindihan mo kung bakit ang walang pangalang babaeng ito mula sa Phoenicia ang maaaring pinakamatalas na isip sa teolohiya sa 4 na ebanghelyo. Pero kailangan nating magsimula sa isang bahaging laging nilalaktawan ng karamihan. Kailangan nating magsimula sa kung bakit naroon si Jesus sa lugar na iyon. Dahil binabago ng kontekstong iyon ang lahat ng sumunod. Para maintindihan ang nangyayari sa kwentong ito, kailangan mong maintindihan ang nangyari nung araw bago nito. Ang Kabanata 15 ng Mateo ay hindi nagsisimula sa isang tahimik na pagtuturo sa burol, kundi sa isang paghaharap. Isang grupo ng mga Pariseo at Eskriba ang naglakbay mula sa Jerusalem para hamunin si Jesus. At kapag sinabi nating naglakbay mula sa Jerusalem, ibig sabihin naglakad sila o sumakay sa hayop ng mga 80 hanggang 100 milya para lang makipagtalo tungkol sa paghuhugas ng kamay. Hindi iyon basta-bastang paglalakbay, iyon ay isang pahayag. Itinuring ng mga pinuno sa Jerusalem na si Jesus ay sapat na mahalaga at sapat na mapanganib para ipadala ang kanilang pinakamagagaling na tao para bantayan siya, subukan siya at kung maaari ay sirain ang kanyang kredibilidad sa harap ng kanyang mga tagasunod. Ang tiyak na reklamo nila ay tungkol sa ritual na paglilinis. Kumakain ang mga alagad ni Jesus nang hindi gumagawa ng seremonyal na paghuhugas ng kamay na hinihingi ng mga Pariseo. Sa mundo ng unang siglong praktika ng relihiyong Hudyo, hindi ito simpleng usapin ng kalinisan. Ito ay may kinalaman sa malalim na tanong tungkol sa kabanalan, tungkol sa kung sino ang malinis at sino ang hindi, tungkol sa mga hangganan sa pagitan ng Israel at ng mundo ng mga hentil. Ang mga Pariseo sa maraming paraan ang mga eksperto sa mga hangganang ito. Ang buong proyekto nila ay tungkol sa pagpapanatili ng kadalisayan ng Israel sa mundong pinamumunuan ng Roma. Hindi sila masasamang tao, sila ay seryoso at debotong mga tao na nagtayo ng isang detalyadong sistema para mapanatiling buo ang komunidad ng tipan sa ilalim ng napakalaking presyon ng kultura. At giniba sila ni Jesus sa harap ng lahat. Tinawag niya silang mga mapagkunwari. Sinipi niya si Isaias ng direkta sa kanila, sinasabing, ang mga taong ito ay nagpaparangal sa akin sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin.
Sinabi niya sa mga tao na hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas sa kanyang puso. Hindi lang siya sumasalungat sa isang patakaran. Binubunot niya ang pundasyon sa ilalim ng buong proyektong teolohikal nila. Ngayon tandaan ang argumentong iyon dahil napakahalaga nito sa kung ano ang susunod na mangyayari. Dahil kaagad, pagkatapos ng paghaharap na ito, sinasabi sa atin ni Mateo na umalis si Jesus. Pumunta siya sa rehiyon ng Tiro at Sidon. At kung hindi mo alam ang heograpiya, parang simpleng detalye lang ng paglalakbay ang pangungusap na iyon. Hindi. Ito ang isa sa mga pinakamakahulugang pangungusap sa buong ebanghelyo. Ang Tiro at Sidon ay hindi lang mga katabing bayan. Mga lunsod sila ng mga hentil sa baybayin ng Phoenicia, sa hilagang kanluran ng Galilea, labas sa tradisyonal na mga hangganan ng teritoryo ng mga Hudyo. Para sa isang rabinong Hudyo noong unang siglo, ang kusang pagpunta roon ay hindi lang kakaiba. Halos hindi ito maiisip. Ang kasaysayan sa pagitan ng Israel at ng baybayin ng Phoenicia ay umabot ng daan-daang taon at halos wala sa mga ito ang maganda. Ang mga propetang Amos, Isaias, Ezekiel at Joel, lahat sila ay nagpahayag ng paghatol laban sa Tiro at Sidon. Sa mga kasulatang Hebreo, ang mga lunsod na ito ay kumakatawan sa paganong kultura sa pinakamatindi nito. Sila ang pinagmulan ng pagsamba kay Baal na halos pumuksa sa Israel noong panahon ni Ahab. Si Reyna Jezebel, marahil ang pinakamasamang tauhan sa buong lumang tipan, ay isang prinsesang Phoenicia mula sa Sidon. Dito pumunta si Jesus kaagad pagkatapos ng mainit na pagtatalo tungkol sa kung sino ang malinis at sino ang hindi. Hindi maaaring balewalain ang pagiging sinasadya niyon. May idinagdag si Marcos na detalye na hindi binanggit ni Mateo. Sinabi niya na pumasok si Jesus sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman ng sino man na naroon siya. Pagod na pagod siya. Walang tigil ang ministeryo, sinusubukan niyang magpahinga, sinusubukan niyang magtago. Pero may isang salita sa ulat ni Marcos na nagbabago ng lahat. Sinabi nito na hindi siya makapagtago. Hindi siya makaiwas sa pansin dahil mabilis kumalat ang balita kahit lampas sa mga hangganan ng lahi at kultura noong unang siglo, kahit sa teritoryo ng mga hentil. Ang kwento ng gurong ito mula sa Galilea na nagpapagaling ng mga may sakit at nagpapalayas ng mga demonyo ay kumalat na ng malayo lampas sa mga hangganan ng Israel. At may isang naghihintay. Tinawag siya ni Mateo na isang babaeng Kananea. Pag-isipan mo muna iyon ng sandali dahil sinadya ni Mateo ang probokasyong salitang iyon. Noong unang siglo, ang mga Kananea bilang isang bayan ay matagal nang wala sa loob ng daan-daang taon. Nasanib na sila sa mga kulturang nakapalibot bago pa ipinanganak si Jesus. Walang tao sa mundong Romano ang tumatawag sa sarili nilang Kananea. Nawawala na ang tawag na iyon sa pang-araw-araw na gamit. Kaya bakit ginamit ito ni Mateo? Dahil nagsusulat siya para sa mga mambabasa na Hudyo-Kristiyano na agad makararamdam ng bigat ng salitang iyon. Sa mga kasulatang Hebreo, ang mga Kananea ang kalaban. Sila ang mga taong dapat na pinalayas ng Israel sa lupain. Sila ang pinagmulan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, paghahandog ng mga bata, at lahat ng sumasalungat sa Diyos ng Israel. Ang pagtawag sa babaeng ito na Kananea ay parang hinugot ni Mateo ang pinakamatinding tawag para sa isang tagalabas at ikinabit ito sa kanya. Gusto niyang maramdaman ng kanyang mga mambabasa ang bawat patong ng pagiging dayuhan ng babaeng ito. Gusto niyang maintindihan nila na sa lahat ng posibleng sukatan, wala siyang karapatan na lumapit kay Jesus. Walang kasaysayan, walang tipan, walang anumang maaaring iangkin. Si Marcos naman na nagsusulat para sa ibang mga mambabasa ay tinawag siyang isang Syrophoeniciang Griega. Mas tiyak ang tawag na iyon sa heograpiya pero magkatulad ang ginagawa. Hentil siya.
Nagsasalita siya ng Griego. Kabilang siya sa dominanteng kulturang Helenistiko na kumalat sa buong Mediteraneo mula noong panahon ni Alejandro Magno. Siya ay nasa pinakamalayo sa komunidad ng tipan ng Israel na posible at dumating siyang sumisigaw, hindi iyon dramatikong salita. Ang Griegong salitang ginamit ni Mateo, krasein, ay nangangahulugang sumigaw ng malakas at apurahan. Ginamit ito sa ibang bahagi ng mga ebanghelyo para ilarawan ang mga sinasapian, ang mga bulag sa gilid ng daan at mga taong nasa sukdulan ng desperasyon. Hindi ito magalang na boses ng isang taong humihingi ng appointment. Sumisigaw siya sa publiko, paulit-ulit, at ang isinigaw niya ay pambihira. Maawa ka sa akin, Panginoon, anak ni David. Labis na nagdurusa ang anak ko. Pansinin ang bawat salita niyon. Tinawag niya siyang Panginoon, tinawag niya siyang anak ni David. Hindi ito mga pangkaraniwang titulo ng paggalang. Ang anak ni David ay partikular na titulo ng Mesiyas sa mga Hudyo. Ito ang wika ng Salmo 110 na mga inaasahan tungkol sa Mesiyas na laganap sa kulturang Hudyo noong unang siglo. Sa katunayan, ito ang wikang pinagtatanalan pa at pinag-aaralan ng mismong mga alagad ni Jesus. Isang babaeng Kananea sa lupain ng mga Hentil ang tumatawag sa isang gurong Hudyo gamit ang tiyak na bokabularyo ng teolohiya na nagsisimula palang tanggapin ng sarili niyang mga kababayan. Alam na alam niya kung sino ang kausap niya. Hindi iyon aksidente. Nag-research siya, narinig niya ang mga kwento, at dumating siyang handa. Pero walang sinabi si Jesus. Itinala ito ni Mateo ng simple at malupit. Hindi siya sinagot ng kahit isang salita. Hindi paghinto bago magsalita. Hindi sandaling pag-iisip. Wala. Humaba ang katahimikan at ang mga alagad ang sumira nito na hiniling kay Jesus na paalisin na siya dahil hindi siya tumitigil sa pagsunod at pagsigaw. At doon sinabi ni Jesus ang unang mahirap na bagay. Sinabi niyang isinugo lang siya para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Gusto kong itabi mo muna ang linya na iyon dahil babalikan natin ito at kapag ginawa natin, ito ang magiging pinakamahalgang linya sa buong kwento. Pero ngayon, pansinin kung ano ang ginawa ng babae. Hindi niya tinanggap yon. Lumapit pa siya, lumuhod siya ng diretsyo sa harap niya at binitiwan niya ang lahat sa tatlong salita. Panginoon, tulungan mo ako. Iyon ang pinakahinubog na panalangin sa buong bagong tipan. Walang teolohiya, walang mga kredensyal, walang argumento. Isang inalang na nakaluhod. At ngayon dumating ang linya. Hindi tama na kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis sa mga aso. 2,000 taon ng mga mambabasa ang napahinto sa mga salitang iyon. At narito ang unang bagay na kailangan mong maintindihan, ang bagay na hindi nakikita ng karamihan ng mga nagbabasa sa Ingles dahil nakabaon ito sa isang desisyon sa pagsasalin na walang nagbibigay diin. Ang Griegong salitang ginamit ni Jesus ay hindi ang salita para sa mga asong ligaw. Noong unang siglo, may 2 magkaibang salita para sa aso sa Griego. Ang una ay kyon na tumutukoy sa mga ligaw at naghahanap pagkain ng mga asong gumagala sa mga kalye ng sinaunang mga lunsod. Mapanganib ang mga hayop na ito at nagdadala ng sakit. Walang gustong mapalapit sila sa bahay nila. Walang sadyang nagpakain sa kanila. Kapag ginamit ng mga gurong Hudyo ang salitang kyon para tukuyin ang mga Hentil, na ginagawa ng ilan sa kanila, ito ang halos pinakamatinding insulto na maaaring ibigay ng wika. Hindi ginamit ni Jesus ang salitang iyon. Ang salitang ginamit niya ay kinaria. Ito ay isang diminutibong anyo. Sa Griego, ang mga diminutibo ay kadalasang nagdadala ng lambing. Ang kinaria ay hindi nangangahulugang mga ligaw na asong kalye. Ibig sabihin nito ay maliliit na aso, mga asong pambahay, ang mga uri na nakatira sa loob, sa ilalim ng mesa, naghihintay ng mga mumo mula sa pagkain ng pamilya.
Hindi ito basta-bastang detalye sa gramatika. Ito ang susi na nagbubukas sa buong usapan. Hindi ikinukumpara ni Jesus ang babaeng ito sa isang mapanganib at may sakit na hayop sa kalye. Inilalagay niya siya sa loob ng tahanan, sa ilalim ng mesa, naroon sa pagkain, hindi pa kumakain, pero naroon sa loob ng bahay, bahagi ng eksena, at agad itong narinig ng babae. Hindi siya umurong, hindi siya umiyak, hindi siya umalis na nahihiya. Kinuha niya ang eksaktong larawan na inilagay ni Jesus sa harap niya at gumawa ng isang bagay na napakatalas na ang mga pinakamagagaling na isip sa teolohiya. Sa bawat siglo mula noon ay huminto para humanga. Oo nga, Panginoon. Pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nahuhulog mula sa mesa ng kanilang Panginoon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ginawa niya. Nagbigay si Jesus ng isang metapora na may malinaw na loob at labas. Mga anak sa mesa, mga aso sa sahig, Israel na tumatanggap ng tinapay, mga hentil na hindi kasama. Tinanggap niya ang bawat bahagi ng metapora ng walang pagtutol. Hindi niya itinanggi na may mesa. Hindi niya inangkin ang karapatang umupo dito. Hindi niya hiningi ang pagkakapantay-pantay. Nahanap niya ang isang bagay na hindi saklaw ng metapora. Kung ang mga aso ay nasa ilalim ng mesa, wala sila sa labas ng bahay. Nasa loob sila ng tahanan. At sa anumang tahanan, nahuhulog ang mga mumo. Hindi dahil sinasadyang ibahagi ng mga anak, kundi dahil ganun talaga ang pagkain. Ang umapaw, ang sobra, ang mga pirasong nahuhulog habang masaganang kumakain ang mga anak, iyon ang umaabot sa mga aso. Hindi niya hinihiling kay Jesus na bawian ng Israel ng anumang bagay. Hinihingi niya ang natural na nahuhulog mula sa kasaganaan. Sinasabi niya, hindi kailangang huminto ang misyon mo sa Israel para sa akin. Hindi kita hinihiling na umalis sa mesa. Hinihingi ko lang ang nahuhulog habang nakaupo ka roon. Isa ito sa mga pinakadakilang galaw sa retorika sa buong sinaunang panitikan. Kinuha niya ang mismong argumento na tila nagtatanggal sa kanya at ginawa itong argumento kung bakit dapat siyang isama. At hindi na sinubukan ni Jesus na bawiin ang posisyon. Tinanggap niya ito ng buo. Babae, dakila ang iyong pananampalataya, ipinagkakaloob ang kahilingan mo at gumaling ang kanyang anak sa sandaling iyon. Pero narito ang gusto kong itabi mo dahil hindi pa tayo tapos sa salitang iyon ni Jesus. Ang pariralang iyon, dakilang pananampalataya, ay isa sa mga pinakatiyak na papuri sa buong ebanghelyo ni Mateo. Hindi niya ito ibinibigay ng basta-basta. Sa katunayan, kung dadaanan mo ang buong Mateo, ang eksaktong pariralang iyon megalipistis ay lumilitaw ng 2 beses lang. Isang beses dito at isang beses sa Kabanata 8 ng isang senturyong Romano, isa pang ganap na tagalabas, isa pang hentil na walang angkin sa tipan ay lumapit kay Jesus at nagsabi ng isang bagay na nagpahinto kay Jesus. Sa parehong pagkakataon, ang taong may pinakamatibay na pananampalataya sa kwento ay hindi Hudyo. Sila ay mga tagalabas, mga taong walang opisyal na katayuan, walang minanang kaaniban, walang mga kredensyal. May itinatayo si Mateo at susundan natin ito hanggang sa dulo. Pero muna kailangan nating harapin ang tanong na nakaupo sa silid mula pa sa simula ng usapang ito. Sinusubukan ba ni Jesus ang babae? Ito ang tanong na nagbahagi sa mga iskolar, mga mangangaral at mga karaniwang mambabasa sa loob ng 2,000 taon. At ang dahilan kung bakit ito napakahalaga ay dahil binabago ng sagot ang buong moral na katangian ng kwento.
Kung sinusubukan niya ang babae, ang katahimikan at ang mukhang insulto ay mga kasangkapan ng isang guro. Sinadya, kontrolado at naglalayong ilantad ang isang bagay na mayroon na siya. Isang pagganap ng pagtanggi na idinisenyo para gawing nakikita ang kanyang pananampalataya. Kung hindi niya sinusubukan ng babae, may nangyayaring mas kakaiba at mas nakakabalisa. Isang bagay na sumasaling sa pinakamalalim na tanong tungkol sa kung sino si Jesus at kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagkakatawang tao. Ibibigay ko sa iyo ang tatlong pangunahing posisyon dahil bawat isa ay nagpapakita ng isang katotohanan. Ang una at pinakalumang interpretasyon ang tinanggap ng karamihang tradisyonal na teolohiyang Kristiyano. Alam na ni Jesus mula pa sa simula na pagagalingin niya ang anak niya. Ang buong usapan ay inorkestra. Ang katahimikan ay sinadya. Ang komentong tungkol sa aso ay isang pag-set up. Naghihintay siya para makita kung ang pananampalataya niya ay sapat na tunay, sapat na matiyaga, sapat na matalas sa teolohiya para makipagtalo hanggang sa dulo. Sa pagbasang ito, ang mga alagad ang totoong tagapakinig ng aral na ito. Gusto nila siyang paalisin. Nakita nila ang isang maingay, dayuhan at hindi kwalipikadong babae sa relihiyon at ang unang instinto nila ay alisin siya sa daan. Hinayaan ni Jesus na magpatuloy ang tagpo, hindi pangunahin para sa kanya, kundi para ipakita sa kanyang mga malapit na alagad kung ano ang hindi nila nakikita. Natalunan niya sila sa argumento. Nalampasan niya sila sa pananampalataya at sila ang dapat na mahiya. May matibay na ebidensya para sa pagbasang ito. Ang tono na ginamit ni Jesus sa bersikulo 28, ang salitang ginamit niya para sa babae ay ang parehong magalang na termino na ginamit niya nang kausapin ang kanyang sariling ina mula sa krus. Hindi malamig, hindi mapanlait, mainit. Hindi iyon ang tono ng isang taong talagang gustong umalis ang babaeng ito. Pero may pangalawang pagbasa at ito ang nagpapahirap talaga sa mga tao. Sa pagbasang ito, hindi nagpapanggap si Jesus. Pumunta siya sa rehiyong iyon para magpahinga, hindi para magpagaling. Ang misyon niya sa puntong ito ng kanyang ministeryo ay talagang nakatuon sa Israel. Sinabi niya iyon, isinugo lang ako para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Ang mga salitang iyon ay hindi pagsubok. Totoo ang mga iyon. At pagkatapos, binago ng argumento ng babaeng ito ang isang bagay. Tumpak ang teolohiya niya. Ang paggamit niya sa larawang pambahay ay hindi sentimental. Nakaugat ito sa eksaktong uri ng lohikang tipan na itinuturo mismo ni Jesus. Kinuha niya ang sarili niyang balangkas at itinulak ito sa isang konklusyon na hindi pa niya naabot. At sinundan siya ni Jesus doon. Nakakabalisa ang interpretasyong ito dahil ipinahihiwatig nito na si Jesus sa sandaling ito ay limitado sa ilang paraan. Na isang babaeng hentil ang umilid sa hangganan ng kanyang misyon sa pamamagitan ng kalidad ng kanyang argumento. Pero sinasabi ng mga naniniwala sa posisyong ito na mas pinararangalan nito ang pagkakatawang tao kaysa sa teorya ng pagsubok. Dahil ang pagkakatawang tao ay hindi isang pagganap. Ang Diyos na naging tao ay nangangahulugang naging tao talaga ang Diyos, nakakabit sa isang katawan, sa isang kultura, sa isang kasaysayan, natututo sa paraan ng pagkatuto ng mga tao, lumalaki sa paraan ng paglaki ng mga tao. Malinaw na sinabi sa Lucas 2:52 na si Jesus ay lumago sa karunungan at sa pangangatawan. Kung totoo ang paglaking iyon noong bata pa siya, bakit ito hihinto nang magsimula ang kanyang ministeryo? Marahil lang paghaharap sa babaeng ito ang isa sa mga sandaling nagpatuloy ito. At kung totoo iyon, hindi prop ang babaeng ito sa isang aral, siya ay kalahok sa paghahayag. Ang kanyang argumento ay naging bahagi ng kwento kung paano lumawak ang ebanghelyo para saklawin ang lahat, kabilang tayo. Ngayon, hawakan ang dalawang pagbasang iyon.
dahil may pangatlo at ito ay nagmula sa mga iskolar na nagtatrabaho sa mga konteksto ng retorika noong unang siglo. Sa pagbasang ito, ang mukhang pagtanggi sa atin ay ibang-iba ang itsura sa orihinal na tagapakinig. Sa tradisyon ng mga rabi noong unang siglo, may kilalang anyo ng dialogo kung saan ang isang guro ay nagbibigay ng pagtutol para subukin ang kaseryosohan at lalim ng kahilingan ng isang humihingi. Ang pagtutol ay hindi ang huling salita. Ito ay isang pambungad na galaw. Ito ay isang imbitasyon na tumutol. At ang kalidad ng iyong sagot ang nagpapasya kung ibibigay ang iyong kahilingan. Hindi ito kakaiba, ito ay kilalang format. Ang isang guro na basta na lang nagbibigay ng bawat kahilingan ng walang hamon ay hindi gumagawa ng kanyang tungkulin. Ang hamon ay bahagi ng pagtuturo. Hindi ito naintindihan ng mga alagad. Nakita nila ang pagtutol at inakala nilang saradong pinto. Gusto nilang ihatid palabas ang babae bago pa lumala ang sitwasyon. Naintindihan niya ito, narinig niya ang pagtutol at nakilala ito bilang isang pagbubukas. Pumasok siya dito nang may argumentong napakatumpak na agad itong kinilala ni Jesus. Hindi nang may pag-aatubili, kundi sa tila totoong paghanga. Babae, dakilang pananampalataya, ipinagkakaloob ang kahilingan mo. 3 pagbasa, bawat isa ay nagliliwanag ng isang katotohanan. Hahawakan natin ang 3 habang pumapalalim tayo dahil ang tunay na kapangyarihan ng kwentong ito ay nasa tensyon sa pagitan nila. Pero ngayon, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay tungkol sa istruktura ng Ebanghelyo ni Mateo na hindi nakikita ng karamihang nagbabasa ng kwentong ito ng mag-isa. Ang kwento ng babaeng Kananea ay hindi isang isla. Inilagay ito ni Mateo sa isang tiyak na lugar sa kanyang ebanghelyo para sa tiyak na mga dahilan. At kapag nakita mo ang arkitektura sa paligid nito, ang kwento ay nagiging 3 beses na mas malaki kaysa sa unang anyo nito. Narito ang pagkakasunod-sunod na itinayo ni Mateo sa Kabanata 15. Una, ang pagtatalo sa mga Pariseo tungkol sa ritual na kadalisayan. Giniba ni Jesus ang buong balangkas ng malinis at marumi na naghihiwalay sa Israel sa mundo ng mga hentil. Sinabi niyang hindi ang pumapasok sa tao ang nagpaparumi sa kanya. Binubunot niya ang hangganan. Pangalawa, kaagad pagkatapos gawin ang argumentong iyon, pumasok si Jesus sa teritoryo ng mga hentil. Hindi lang siya nagturo tungkol sa hangganan. Tinawid niya ito. At ang unang taong nakatagpo niya roon ay ang pinakamaraming beses na marumi na posible sa mga pamantayang katatapos niya lang itanggi. Isang babaeng dayuhan, isang Kananea, sumisigaw sa publiko. Bawat kahon na mamarkahan ng sistema ng mga Pariseo bilang marumi. At mas matibay ang pananampalataya niya kaysa sa sinumang natagpuan niya sa Israel. Pangatlo, pagkatapos ng tagpong ito, sinasabi sa atin ni Mateo na umakyat si Jesus sa isang bundok malapit sa dagat ng Galilea at napakaraming tao ang lumapit sa kanya. Ang mga pilay, ang mga bulag, ang mga pipi, ang mga lumpo, at pinagaling niya silang lahat. At pinuri nila sa tiyak na wika ni Mateo ang Diyos ng Israel. Napansin ng mga komentarista sa loob ng daan-daang taon na kakaiba ang pariralang ito kung Hudyo ang mga tao. Hindi mo pinupuri ang Diyos ng Israel na parang bagong tuklas kung Diyos mo na iyon. Ang wikang iyon ay wika ng mga taong nakakatagpo ng isang bagay sa unang pagkakataon. Ito ay isang pulutong ng mga hentil at pagkatapos pinakain sila ni Jesus 4,000 tao sa 7 tinapay at ilang isda. Ngayon bumalik sa Kabanata 14. Ano ang ginawa ni Jesus doon sa teritoryo ng mga Hudyo? Pinakain niya ang 5,000 tao sa 5 tinapay at 2 isda. Ipinapakita sa atin ni Mateo ang isang pagkakatulad, ang parehong gawa ng pagpapakain. Una para sa Israel, pagkatapos para sa mga bansa. Una sa loob ng tipan,
pagkatapos sa labas. At sa pagitan ng dalawang pagpapakaing iyon, nakatayo sa bisagra sa pagitan nila, ay ang babaeng ito. Ang argumento niya tungkol sa mga mumo ay hindi lang nagkamit ng kagalingan ng kanyang anak. Binuksan nito ang pinto para sa isang piging para sa libo-libo. May isang salita na nagdurugtong ng lahat ng ito. Ito ang Griegong salitang artos, tinapay, ang tinapay ng mga anak sa usapan, ang 7 tinapay sa pagpapakain ng 4,000, ang tinapay na pinagpira-piraso sa huling hapunan, ang tinapay na tinawag ni Jesus sa kanyang sarili sa Ebanghelyo ni Juan, kung saan sinabi niyang, "Ako ang tinapay ng buhay," at agad na sinabi pagkatapos, "At ang tinapay na ibibigay ko ay para sa buhay ng mundo." Ng mundo, hindi lang ng Israel, nagtatayo si Mateo ng isang argumento sa buong mga kabanata at ang babaeng ito ay isang pangunahing haligi sa argumentong iyon. Ang tinapay ay laging para sa lahat. Pero kailangan ng isang taong may sapat na pananampalataya at sapat na katumpakan sa teolohiya para magtanggol nito. Ginawa niya ang argumentong iyon at ngayon kailangan nating pag-usapan kung sino talaga siya. Dahil ang paraan ng pagtrato sa babaeng ito sa kasaysayan ng Kristiyanong pagbabasa ay nagsasabi ng isang bagay na nakakabalisa tungkol sa kung paano hinarap ng tradisyon ang mga taong pinakakailangan nitong pakinggan. Hindi natin alam ang pangalan niya. Sa loob ng 2,000 taon ng Kristiyanong tradisyon, sinubukan ng mga tao na bigyan siya ng isa. May mga tradisyong tumatawag sa kanyang husta. May iba namang siropenisa. Wala sa mga pangalang iyon ang lumilitaw sa anumang teksto. Pareho siyang iniwan ni Mateo at ni Marcos na walang pangalan. Ang kawalan ng pangalan na iyon ay may kahulugan sa sarili nito. Hindi interesado si Mateo sa kanya bilang isang individual na kwento. Interesado siya sa kung ano ang kinakatawan niya, ang walang pangalang tagalabas na nagtanggol ng kanyang daan papasok sa kwento ng kaligtasan. Pero siya, sa kabila ng kawalan ng pangalan, ay isa sa mga pinakabuong nilalang sa buong salaysay ng Ebanghelyo. Alam natin kung ano ang tunog niya, desperada, apurahan at ayaw maging magalang tungkol dito. Alam natin kung paano siya mag-isip, tumpak, mabilis, walang panik. Alam natin kung ano ang pinaniniwalaan niya. Naniniwala siya na ang Diyos ng Israel ay totoo at na ang lalaking ito ay maaaring abutin ang kanyang anak. Alam natin kung ano ang mahal niya, ang kanyang anak, ng buo niyang pagkatao. At alam natin kung ano ang handa niyang ipagsapalaran dahil hindi ito ligtas na gawin. Nasa sarili niyang teritoryo siya, oo, pero lumalapit siya sa isang dayuhang gurong panrelihiyon, sa isang pampublikong lugar, hinihingi ang kanyang pansin at tumangging tanggapin ang una niyang sagot. Sa sosyal na mundo noong unang siglo, hindi ginagawa ito ng mga babae. Ganun lang, ang pagkabalisa ng mga alagad ay hindi kalupitan. Ito ay refleksyon ng kung gaano kalaki ang paglabag niya sa inaasahang gawi. Hindi siya dapat naroon, hindi siya dapat nakikipagtalo. At tiyak na hindi siya dapat manalo, nanalo pa rin siya. At gusto kong pag-isipan niyo ng sandali dahil ang mga alagad sa kwentong ito ay madalas itinuturing na mga pangalawang tauhan, mga nanonood na gustong paalisin siya at napahiya. Pero kung titingnan mong mabuti ang kanilang reaksyon, may mas kawili-wiling nangyayari. Ang mga lalaking ito ay kasama na ni Jesus sa malaking bahagi ng kanyang ministeryo sa puntong ito ng Ebanghelyo ni Mateo. Nakita nilang pinagaling niya ang alipin ng isang senturyong Romano. Nakita nilang pinakalma niya ang bagyo. Isinugo sila ng dadalawa na may awtoridad na magpagaling ng sakit at magpalayas ng mga demonyo. Katatapos lang nilang magpakain ng 5,000 tao sa 5 tinapay at 2 isda. Sa anumang makatwirang sukatan, mas marami silang ebidensya tungkol sa kung sino si Jesus kaysa sa halos lahat ng nabubuhay na tao.
At ang instinto nila nang dumating ang babaeng ito ay protektahan ang kanilang mga hangganan. Panatilihin ang kaayusan, tukuyin kung sino ang kasama at sino ang hindi at ipatupad ang kahulugang iyon sa pamamagitan ng pagpapaalis kay Jesus sa kanya. Ginagawa nila ang laging ginagawa ng mga taong may katayuang tagaloob. Kinokontrol nila ang pagpasok. Wala siyang pagpasok. Wala siyang katayuan, wala siyang anumang bagay maliban sa isang argumento at isang pangangailangan. At ginamit niya ang dalawa ng mas mahusay kaysa sa mga taong mayroon ng lahat. Ang una ay magiging huli at ang huli ay magiging una. Sinabi iyon ni Jesus sa Mateo 11, ang kasunod na kabanata. Hindi aksidente na inilagay iyon ni Mateo roon. Katatapos lang niyang ipakita sa atin ang pinakamalinaw na halimbawa nito. Pero may isa pang patong dito, isang bagay na ginawa ng kabiguan ng mga alagad na makikita, at ito ang gumambala sa simbahan sa buong kasaysayan nito. Gustong paalisin ng mga alagad ang babae. Ang simbahan sa loob ng 2,000 taon ay inuulit ang instintong iyon sa malalaki at maliliit na paraan, sa mga babae, sa mga dayuhan, sa mga taong ang pananampalataya ay iba ang itsura at tunog mula sa inaasahan. Ang kwentong ito ay hindi lang tala ng kasaysayan, ito ay isang salamin. Sa tuwing sinabi ng simbahan sa isang tao na hindi ito para sa iyo, ito ay para lang sa amin. Wala kang tamang kredensyal, hindi ka tamang uri ng tao. Nasa posisyon ito ng mga alagad. At sa tuwing may tumutol, nakahanap ng bitak sa pagtatanggal, tumangging tanggapin ang pagpapaalis at tumulak batay sa wala kundi pangangailangan at pananampalataya. Nasa posisyon sila ng babaeng ito. Ngayon, bumalik tayo sa pinakamahirap na linya. Isinugo lang ako para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Hindi natin maiiwasan ito, napakahalaga nito, dahil hindi lang ito isang linyang pangpagsubok na dinadaanan ni Jesus bago ilantad ang tunay niyang posisyon. Ito ay, o hindi man lang mukhang, isang tunay na pahayag tungkol sa saklaw ng kanyang misyon. At ito ay direktang sumasalungat sa mga huling salita ng Ebanghelyo ni Mateo na tahasang universal. Humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Paano tayo nakarating mula sa isa patungo sa isa? Pinagsikapan ng mga teologo ang tanong na ito sa loob ng 2,000 taon. At gusto kong ibigay sa iyo ang buong mapa kung saan nakarating ang seryosong pag-iisip. Dahil hindi ito isang nalutas na tanong at ang paraan ng pagsagot mo ay humuhubog sa kung paano mo iintindihin hindi lang ang kwentong ito kundi ang buong Ebanghelyo. Ang pinakaluma at pinakamalawak na tinanggap na posisyon ay ang tinatawag ng mga iskolar na pagkakasunod-sunod sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang ideya ay ang gawaing pantubos ng Diyos sa kasaysayan ay laging umusad panlabas sa lumalapad na mga bilog. Nagsimula ito sa isang tao, si Abraham. Lumawak ito sa isang pamilya, pagkatapos sa isang tribu, pagkatapos sa isang bansa. Laging itinakdang maabot ang isang bansa. Laging itinakdang maabot ang lahat ng bansa. Iyon ang tahasang pangakong ibinigay kay Abraham sa Genesis 12. Sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng pamilya sa lupa. Pero dumaan muna ito sa Israel dahil ang Israel ang sasakyan, ang komunidad ng tipan kung saan sa kalaunan ay aagos panlabas ang pagpapala. Sa pagbasang ito, ang sinabi ni Jesus na isinugo lang ako para sa mga nawawalang tupa ng Israel ay hindi limitasyon. Ito ay paglalarawan kung nasaan ang misyon sa sandaling iyon. Gumagalaw siya sa loob ng banal na itinakdang pagkakasunod-sunod. Israel muna, pagkatapos ang mundo. Ang paghaharap sa babaeng Kananea ay isang paunang tanaw, isang maagang bitak sa pintong ganap na mabubuksan pagkatapos ng muling pagkabuhay. Ito ay isang magkakaugnay na pagbasa at may kalamangan itong ginagawang ganap na pare-pareho ang mga salita
at gawa ni Jesus sa buong ebanghelyo. Pero may pangalawang posisyon na lumalakas sa nakaraang siglo, lalo na sa mga iskolar na sineseryoso ang pagkatao ng pagkakatawang tao. At nagsisimula ito sa isang simpleng tanong: ano ba talagang ibig sabihin ng Diyos na naging tao? Hindi ang magsuot ng kasuotang tao. Hindi ang gumana sa loob ng katawang tao habang nananatiling pangunahing banal at hindi naaapektuhan ng mga limitasyon ng katawang iyon, kundi talagang maging tao. Isilang sa isang tiyak na katawan, isang tiyak na kultura, isang tiyak na sandali sa kasaysayan. Mag-isip sa Aramaiko. Manalangin ng mga salmo na dinarasal ng bawat batang Hudyo. Mahubog ng mga kwento, mga inaasahan, mga sugat, at mga pag-asa ng Galilea noong unang siglo. Kung totoo ang pagkakatawang tao, ang pag-unawa ni Jesus sa sarili niyang misyon ay hinubog ng mundo kung saan siya ipinanganak. Hindi siya dumating na may kumpletong download ng lahat ng magiging implikasyon na naka-install na. Natuto siya, lumago siya, malinaw itong sinabi ni Lucas. At kung totoo yun, ang paghaharap sa babaeng ito ay maaaring isa sa mga sandaling naging mas malinaw ang saklaw ng kanyang misyon, kung saan itinulak ng argumento ng isang babaeng hentil ang sarili niyang balangkas ng teolohiya na mas malayo kaysa sa naitulak niya mismo. Hindi niya binago ang teolohiya niya, kinumpleto niya ito. Kinuha niya ang lohikang tipan na minana at itinuro niya ang pangkalahatang pangako kay Abraham, ang mga salmo na nagsasalita ng lahat ng bansang nagpupuri sa Diyos, ang mga propetang nag-isip ng liwanag sa mga hentil, at itinulak niya siya na sundan ang lohikang iyon hanggang sa mismong konklusyon nito. Sumunod siya. At sulit pag-isipan kung ano ang ibig sabihin niyon kung totoo. Ibig sabihin nito na ang walang pangalang babaeng ito mula sa baybayin ng Phoenicia ay hindi lang isang tumatanggap ng biyaya. Siya ay kalahok sa paghahayag. Ang kanyang katigasan ng ulo, ang kanyang katumpakan, ang kanyang pagtangging tanggapin, ang isang hindi na alam niyang hindi ang huling salita. Ang mga ito ay naging bahagi ng kwento kung paano lumawak ang ebanghelyo para isama ang lahat ng darating pagkatapos niya. Kabilang ang bawat taong nanonood ng bidyong ito ngayon, hindi iyon maliit na bagay. Ngayon gusto kong gabayan ka sa isang bagay na karamihan sa mga bidyo tungkol sa talatang ito ay hindi binabanggit, at ito ang dahilan kung bakit ang kwentong ito ay patuloy na nagbubunga ng mga bagong pagbasa sa loob ng 2,000 taon sa halip na tumigil sa isang nakapirmeng interpretasyon. Ipapakita ko sa iyo kung paano binasa ang eksaktong talatang ito ng 4 sa mga pinakadakilang isip sa teolohiya sa kasaysayan ng Kristyanismo. At gusto kong ipakita sa iyo hindi lang kung ano ang naging konklusyon nila, kundi kung bakit ang magkakaibang konklusyon nila ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga tungkol sa mismong kwento. Ang una ay si Agustin ng Hippo. Sumulat siya noong ika-4 na siglo at lumapit siya sa talatang ito bilang isang taong ilang dekada nang nag-iisip tungkol sa relasyon ng simbahan at Israel at tungkol sa misteryo kung bakit ang biyaya ng Diyos ay minsan mukhang nakatago o naantala. Para kay Agustin, ang babaeng Kananea ay hindi pangunahing isang individual sa kasaysayan. Siya ay isang simbolo. Kinakatawan niya ang simbahan ng mga hentil. Ang buong simbahan ng mga bansa lumalapit kay Kristo mula sa labas ng tipan, walang mina ng angkin, walang anumang bagay kundi desperadong pangangailangan at matigas na pananampalataya. Ang paunang pagtanggi sa kanya sa pagbasa ni Agustin ay ang karanasan ng simbahan sa kasaysayan. Mukhang wala ang Diyos. Mukhang tumatama ang panalangin sa kisame. Humahaba ang katahimikan, at ang tanong ay kung mananatili ang pananampalataya sa katahimikan o babagsak ito. Nanatili siya, nanatili ang simbahan, at ang mukhang pagtanggi ay naging paghahanda pala.
Ginamit ni Agustin ang talatang ito para aliwin ang mga taong nakaramdam na hindi naririnig ang kanilang mga panalangin. Sinabi niya, tingnan mo siya, nagpatuloy siya. Ang mukhang pagtanggi ay hindi ang katapusan ng kwento. Ito ang pagsubok bago ang sagot. Ang pangalawang mambabasa ay si Juan Crisostomo na sumulat sa parehong panahon ni Agustin. At napansin ni Crisostomo ang isang bagay na buong-buong napalampas ni Agustin o hindi man lang binigyang diin. Napansin niya ang pagsulong ng pagtawag ng babae. Nagsimula siyang tawagin si Jesus na anak ni David. Iyon ay isang partikular na titulo ng Mesiyas sa mga Hudyo. Nag-aangkin siya ng koneksyon sa pamamagitan ng titulong iyon sa kasaysayang tipan ng Israel. Sinasabi niya, alam ko kung sino ka sa loob ng sarili mong tradisyon. Pero pagkatapos, lumuhod siya. At hindi na niya sinabi ulit ang anak ni David. Sinabi lang niyang Panginoon. Binasa ito ni Crisostomo bilang isang paggalaw sa kanyang pananampalataya. Pumasok siya sa tagpo na tinatawag si Jesus sa pamamagitan ng isang partikular na pagkakakilanlan ayon sa lahi at kasaysayan. Umalis siya na tinatawag siya bilang isang bagay na mas universal, Panginoon, ang titulo na lampas sa lahi, ang titulo na pag-aari ng lahat. Ang kanyang pananampalataya, sa madaling salita, ay lumago sa panahon ng tagpo. Dumating siyang nakakaintindi kay Jesus sa pamamagitan ng lenteng Hudyo. Umalis siyang nakakaintindi sa kanya sa pamamagitan ng isang universal. Para kay Crisostomo, ang galaw na iyon ang buong punto. Hindi lang ito kwento tungkol sa isang babaeng nakuha ang kailangan niya. Ito ay kwento tungkol sa kung ano ang itsura ng pananampalataya kapag handang pumalalim ng higit sa kategoryang pinagsimulan nito. Ang pangatlong mambabasa ay si Martin Luther at ang pakikipag-ugnayan niya sa talatang ito ang pinaka-emosyonal sa lahat ng pangunahing teologo sa tradisyon. Sumulat si Luther ng isang sermon tungkol sa tekstong ito noong dekada 1520 sa panahong siya mismo ay dumadaan sa mukhang matagal na katahimikan ng Diyos. Nasa ilalim ng presyon ang kanyang kilusan, inaatake ang kanyang teolohiya, at sa kwento ng babaeng ito ay nakahanap siya ng isang bagay na personal niyang kailangan. Tinawag niya ang paghaharap ng babaeng Kananea na pinakadakilang pagsubok ng pananampalataya sa buong bagong tipan, hindi ang mga alagad sa mabagyong dagat, hindi ang Getsemani ito. Dahil ayon kay Luther, ang nagpapahirap talaga sa pananampalataya ay hindi ang pagdurusa. Kayang lampasan ang pagdurusa. Ang nagpapahirap talaga sa pananampalataya ay kapag mukhang sinasabi ng Diyos na hindi. Kapag ang katahimikan ay hindi lang kawalan kundi mukhang pagtanggi. Kapag ang mismong kasulatan na nangangako ng biyaya ay mukhang ginagamit laban sa iyo. Kapag ang sagot sa Panginoon, tulungan mo ako, ay ang tinapay ng mga anak ay hindi para sa mga aso. Sinabi ni Luther na sa sandaling iyon, sinasabi ng bawat instinto ng tao, ayaw pala akong tulungan ng Diyos. Dapat na akong huminto sa paghingi, hindi pala ang sagot. At ang katalinuhan ng babaeng ito sa pagbasa ni Luther ay tumanggi siyang tanggapin ang lohikang iyon. Nakahanap siya sa ilalim ng mukhang pagtanggi ng isang pangakong maaari niyang panghawakan kahit ang mga aso ay kumakain ng mga mumo, kahit ang hindi ay naglalaman ng oo kung handa kang itulak ng sapat na malayo. Ginamit siya ni Luther bilang modelo partikular para sa mga taong nasa krisis ng espiritu. Mga taong nakaramdam na tumalikod ang Diyos sa kanila. Mga taong tumatama ang panalangin sa pader sa loob ng maraming taon. Mga taong binigyan ng lahat ng dahilan para sumuko. Sinabi niya, huwag sumuko, huwag tanggapin ang mukhang hindi bilang ang huling salita. Patuloy na itulak. Hanapin ang bitak sa argumento. Pumasok dito.
Ang ikaapat na boses na gusto kong dalhin sa usapang ito ay hindi isang teologo kundi isang buong henerasyon ng mga kontemporaryong iskolar, lalo na ang mga nagtatrabaho sa mga pamamaraang feminista at postkolonyal sa interpretasyon ng Biblia. At sinabi nila ang isang bagay na hindi gaanong napansin ng naunang tradisyon na nakatuon sa argumentong teolohikal. Sinabi nila, ang babaeng ito ay may pangalan, may buhay siya, may anak siyang babae na nagdurusa. Siya ay isang tiyak na tao mula sa isang tiyak na lugar na may tiyak na nakataya sa tagpong ito. At ang ugali ng tradisyon na agad siyang gawing simbolo o modelo ng pangkalahatang pananampalataya ay, sa sarili nitong paraan, inulit ang pagkakamali ng mga alagad na ituring siya bilang iba kaysa sa isang buong tao na ang individual na kwento ay mahalaga. Itinuro rin nila na ang kwentong ito inilagay sa loob ng mas malaking kasaysayan ng Kristyanismo ay may partikular na bigat para sa bawat taong sinabihan ng simbahan na ang tinapay ay hindi para sa kanila. Mga babaeng pinagbawalan sa ministeryo, mga Kristiyanong hindi kanluranin na ang mga kultura ay itinuring na marumi. Mga katutubo na ang sariling mga tradisyon ay binaliwala bilang walang halaga. Mga mananampalatayang nagsasabi na tumayo sa labas habang kumakain ng iba. Para sa lahat ng mga ito, ang kwento ng babaeng ito ay hindi abstract na teolohiya. Ito ay isang padron. Hindi mo kailangang magkaroon ng tamang mga kredensyal. Hindi mo kailangang pumasok sa aprobadong pinto. Hindi mo kailangang tanggapin ang mga hangganan na gusto ng mga tagaloob na ipatupad. Hanapin mo ang bitak, pumasok ka doon. Nanalo ang argumento niya hindi dahil binago niya ang mga patakaran. Nahanap niya ang lohikang nasa loob na ng mga patakaran at sinundan ito ng mas malayo kaysa sa handang gawin ng sinuman. May isang detalye sa kwento na halos walang komentaryong nabasa ko ang nagbigay ng oras. At gusto kong pagukulan ito ng oras dahil sa palagay ko ito ang emosyonal na sentro ng lahat. Ang anak niya ay wala roon. Ang babaeng ito ay hindi nakatayo sa harap ni Jesus na hawak ang may sakit niyang anak. Hindi niya direktang ipinakikita ang pagdurusa. Nakikipagtalo siya para sa isang taong wala sa silid, isang taong hindi niya maipakita bilang ebidensya, isang taong ang kalagayan ay mailalarawan lang niya. At humihingi siya ng himala mula sa malayo para sa isang taong hindi niya madala sa eksena, batay sa wala kundi ang sarili niyang salita at sarili niyang pananampalataya. Nagpagaling si Jesus mula sa malayo bago nito. Sa Mateo 8, hiniling ng senturyong Romano kay Jesus na pagalingin ang kanyang alipin nang hindi na kailangang pumunta pa ni Jesus sa bahay. Ibinigay ito ni Jesus. Namangha siya sa pananampalataya at nagpagaling mula sa malayo. Pero ang senturyon ay may uri ng autoridad. Naiintindihan niya ang mga istruktura ng utos. Iniharap niya ang kanyang kahilingan sa pamamagitan ng isang makikilalang balangkas ng kapangyarihan at delegasyon. Wala ang babaeng ito ng ganoon. Walang autoridad, walang balangkas ng kapangyarihan. May isang may sakit na anak na hindi niya madala at isang kahilingang walang opisyal na batayan para gawin. At ginawa niya rin at naipagtanggol niya ito ng may katumpakan at katatagan. At nanalo siya. Sa sandaling iyon, sabi ni Mateo, gumaling ang anak sa sandaling iyon, hindi unti-unti, hindi sa kalaunan, hindi pagkatapos ng ilang panahon ng paggaling. Sa eksaktong sandaling pinarangalan ang kanyang argumento, sa anumang distansyang naghihiwalay sa daang iyon at sa kanyang tahanan, gumaling ang kanyang anak. Dalawang tao sa relasyon, isang ina at isang anak. Ang isa ay lumalaban para sa isa sa tanging lugar na maaari siyang lumaban. Ang isa ay tumatanggap ng isang bagay na hindi niya alam na ipinapanalo para sa kanya.
Hindi ko sa tingin aksidente na pinili ni Mateo na ibigay sa atin ang detalyeng iyon sa sandaling iyon, dahil hindi lang ito isang kasiyasyang resolusyon ng salaysay. Ito ay isang teolohikong pahayag tungkol sa kung ano talaga ang panalangin. Ito ay isang taong tumutulak sa awa ng Diyos sa ngalan ng isang taong hindi makapagtulak para sa sarili. Ito ang pamamagitan sa pinakapinasimpleng anyo nito. Walang seremonya, walang formula, walang suportang institusyonal. Isang ina lang na nakaluhod na nagsasabing, Panginoon, tulungan mo ako, at tumangging huminto. At gumagana ito. Papalapit na tayo sa dulo ng kwentong ito, pero bago tayo tumapak, gusto kong ibigay sa iyo ang tanong na iniwan ng talatang ito na bukas. Dahil sa tingin ko ito ang pinakamatapat na pagtatapos ng usapang ito. Ang tanong ay, nasaan ka sa kwentong ito? Hindi bilang kasangkapan sa pananalita, bilang tunay na tanong. Dahil may apat na magkakaibang posisyon sa eksenang ito at karamihan sa atin ay gumagalaw sa pagitan ng lahat ng mga ito sa iba't ibang punto ng ating buhay. May mga pariseo na wala sa partikular na kwentong ito, pero ang luhika nila ay bumabalot dito. Ang mga taong nagtayo ng kanilang pananampalataya sa pag-alam kung sino ang kasama at sino ang hindi, sino ang malinis at sino ang hindi, kaninong mga kredensyal ang wasto at kaninong hindi. Ang mga tao na para sa kanila ang pananampalataya ay pangunahin tungkol sa pagpapanatili ng tamang mga hangganan. May mga alagad na nasa kwento at ang kabiguan nila ay tahimik at tao at makikilala. Hindi sila masamang loob, pagod sila, namamahala sila. Sinusubukan nilang protektahan ang isang bagay at sa pagprotekta nito halos napalampas nila ang pinakapambihirang sandali na nasaksihan nila. Naroon si Jesus na sumusubok o hinamon o nakikipag-usap sa isang kilalang anyong retorikal, depende sa kung aling pagbasa ang pinakamatapat para sa iyo, pero nagtapos sa tagpo na may malinaw na parangal para sa babaeng ito. Anuman ang nangyayari sa kanyang katahimikan, malinaw ang kanyang mga huling salita. Dakilang pananampalataya, ipinagkakaloob ang kahilingan mo. At naroon ang babae na may lahat ng dahilan para umalis, na binaliwala, ikinumpara sa isang hayop at hindi tuwirang sinabihang nasa labas siya ng saklaw ng inaalok, na may sakit na anak sa bahay na walang ibang lumalaban para sa kanya, at umupo sa gitna ng lahat ng mukhang pagtanggi at nakahanap sa loob ng metaporang tila nagtatanggal sa kanya ng dahilan para manatili. Ang mga mumo. Kahit ang mga aso ay nakakakuha ng mga mumo, hindi niya hiningi ang buong mesa, hiningi niya ang nahuhulog, at ang natanggap niya ay ang kanyang anak, buo at magaling, sa sandaling iyon. May tanong sa ilalim nito na sa tingin ko ay gusto ng kwentong dalhin natin. Kapag mukhang sarado ang pinto, aalis ka ba o hahanap ka ng bitak? Kapag humahaba ang katahimikan at ang mukhang sagot ay hindi, tatanggapin mo ba iyon bilang ang huling salita? O gagawin mo ang ginawa ng babaeng ito, na bungkalin ang hindi, hanapin ang luhika sa loob nito at sundin ang luhikang iyon sa isang lugar na hindi nila yung puntahan ng hindi. Ang pananampalataya sa kwentong ito ay hindi pasibo, hindi tahimik, hindi magalang. Ito ay isang babaeng Kananea na sumisigaw sa daan, tumangging ipaalis at nakipagtalo ng kanyang daan sa isang pintong lahat sa paligid niya ay nagkakaisang sarado. At dumating ang sagot sa sandaling iyon. Kung may binuksan sa iyo ang kwentong ito, may isang talata sa Lucas na pumapasok ng mas malalim sa tanong na ito ng matiyagang panalangin at mukhang katahimikan ng Diyos. Sa Lucas, Kabanata 18, nagkwento si Jesus ng isang talinghaga tungkol dito. Sinabi niya ito, sabi ni Lucas, upang lagi silang manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Ang talinghaga ay tungkol sa isang biyuda na paulit-ulit na pumupunta sa isang di makatarungang hukom na may isang kahilingan.
Hindi siya pinapansin. Nagpatuloy siya. Hindi na naman siya pinapansin. Nagpatuloy pa rin siya. At sa kalaunan, hindi dahil makatarungan o matuwid ang hukom, kundi dahil lamang sa walang tigil niyang pagtitiyaga, ibinigay ang kanyang kahilingan. Sinabi ni Jesus ang talinhagang iyon at pagkatapos nagtanong, "Kapag dumating ang anak ng tao, makakakita kaya siya ng pananampalataya sa lupa?" Ang tanong ay nagpapahiwatig na ang matiyagang pananampalataya, ang pagtangging tanggapin ang katahimikan bilang ang huling sagot ay bihira, mas bihira kaysa sa akala natin. Mayroon nito ang babaeng Kananea, mayroon nito ang biyuda sa talinghaga. Nasa screen na ngayon ang bidyong iyon. At kung gusto mong manatili sa loob ng Ebanghelyo ni Mateo, ang argumento sa Kabanata 15 na dumating bago mismo ang tagpong ito, ang paghaharap ni Jesus sa mga Pariseo tungkol sa kung ano talaga ang nagpaparumi sa isang tao, ay ang teolohikong pundasyon na ginawang posible ang buong kwentong ito. Kung wala ang argumentong iyon, walang saysay ang tagumpay ng babaeng Kananea. Kapag nakita mo kung paano magkaugnay ang mga ito, nagiging pambihira ang arkitektura ni Mateo. Susunod ang pagsusuri niyon. Mag-subscribe para hindi mo ito makaligtaan.